Ang lust ay hindi tungkol sa sexual lang na kasalanan. Ano po? Ito ay malawak na usapin. Ang pagnanasa, ang lust. Sa Biblia, ang lust ay tumutukoy sa sobrang matinding pagnanasa sa anumang bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Yun po yun. At kadalasan ito po yung lust in pleasure, lust sa power, no, sa possession, maging sa mga tao. Yeah, today, let us learn of the 3 kinds of lust. It says in 1 John 2:16, yung binasa po natin, sabi po doon, for everything in the world, the lust of the flesh, number 1, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the Lord. Lust of the flesh. In Matthew 5:27-28, narinig ninyo sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Yung tingin na yon, yung sulyap na yan, kapag ka may pagnanasa na, meron ka nang nararamdamang gusto mong angkinin ang babae na yon kahit hindi naman sa'yo, nagkakasala ka na. Okay? So, lust of the eyes just defines like, it's like the physical craving. It's flesh. Physical cravings. Especially sexual. That, yung sexual, that goes beyond, of course, the will of God. No? Kasi kung asawa mo naman, no, that's fine. Gift yun ng Panginoon sa atin, sa mga mag-aasawa. Pero if it is beyond doon sa kalooban ng Panginoon, you're already sinning. Let's continue to dissect lust of the flesh. No? Dissect pa natin ng konti. Sabi ng Galatians 5:19, the acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery. Okay? So, pasok tayo ng konti. Hindi maikakaila ito, hindi daw maikakaila ang mga gawa ng laman, acts of the flesh. Itong pakikiapid, sexual immorality, kahalayan, impurity, at kalaswaan o pag-aabuso o pagmamalabis sa mga bagay-bagay. Sexual immorality. Ready na kayo? Sexual immorality, it defines like secretly watching pornography. No? Whenever you are idle, o pag sinabi natin, pag wala ka nang, lalo na pag wala kang ginagawa, kaya nga pagka yung mga tamad, dun lalong tinitira at tinutukso ng kaaway, wala kang ginagawa eh. Kapag wala kang ginagawa, pag idle ka, doon ka lalong tinitira, tinitest at tinutukso pagdating sa mga bagay na ito. Pornography. No? Pag nagbukas na ng phone, mag-isa ka lang, nasa loob ng kwarto, be careful. Be careful. Ang masakit pa po nito, yung mga dalas gumagawa nun, yung pang mga active sa church. Well, sabihin na natin, nangyayari ito, marami naman talaga naman nangyayari ito sa lahat eh. Nangyayari ito sa mga tao na ito, nanonood, tumitingin ng mga pornography, yes. Pero ang masakit po dito, even the people in the church are still doing this. At kapag nagtutuloy-tuloy, well, sabi nga natin, change the action siya eh. Nanood ka, may tinitignan kang pornography, anong susunod doon? No? Lalo ka pang tutuksuhin ng kaaway. Well, masturbation driven by unclean thoughts, images, and videos. Yung iba naman, flirting, or yung we call sexting, no? Messaging. Simpleng mga ganun po. With someone who's married, or not your spouse, hindi naman yung asawa, wala namang kayong relasyon, pero
nakikipag-flirting ka sa mga messages pa lang, no? Well, mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, wait until you get married. Having sexual fantasies. Habang nagwa-worship pa nga yung iba eh. Habang yung iba, ito po nakakalungkot. Ibig sabihin, kahit nasa simbahan, pwede kang tuksuhin eh. Nagpapantasya ka. Uy, dumaan si sis, ay, ang sexy. Kaya nga, mga girls, kung po pwede lang, wala akong pero okay yun, bagay sa inyo yung fashion nyo yan eh. Nyo po yan magsuot ng damit, that's fine. Pero isipin na lang din natin yung matutukso rin. No? Huwag tayong maging katitisuran. Kaya, paalala lang din po. Using people for physical satisfaction without any commitment. Iba yung motibo. They are just using you. Kaya mga girls, isipin ninyo, bakit ka nililigawan? Kung ang lalaki, nililigawan ka lang because of gusto niya lang magka-girlfriend, mag-ingat ka. Because hindi yun talaga ang totoo niyang motibo. May mas malalim. Pero kung ang lalaki naman, mga kapatid, kaya kanya nililigawan dahil gusto kanya at iginagalang kanya dahil gusto niya ikaw yung mapapakasal niya, makakasama niya habang buhay, then that's good. Let him enter, hindi sa puso pa lang ha, let him enter para manligaw, para patunayan na ikaw ay nire-respeto. No? Pwede na yung 5 years. Ang haba naman ng 10 years. No? Lalo na kung 55 ka na, no? 10 years pa. Okay. So, again, mga kapatid, check the motive. Even girls ngayon, hindi lang po mga boys. No? Even girls. Ang kahinaan kasi ng lalaki, pagka nagpapakita na ng motibo ang babae, yun na. Nahihirapan na yung boys. Kaya please, mga girls, kung gusto niyo yung lalaki, ipanalangin mo sa Panginoon. No? I-respect yourself. Respeto mo yung sarili mo. Like for example, alam niyo po, itong sexual immorality, it's very dangerous. Hindi lamang sa ating spiritual, maging sa ating health. Kung kilala niyo po si Red Uncle, hindi ko na-explain. Alam niyo na pala yan. Trending na trending. Madami siyang nahawaan ng sakit na HIV, AIDS. Halos, nung binabasa ko nun, nasa 1,600 yung mga naakit yan eh. Pero kahapon lang, 1,700 na pala. Ang dami na. At ang masakit doon, nakita yung mga mukha ng mga lalaking kanyang nakasalamuha. I don't know what is happening in the world, pero ito po talaga yung nangyayari na. No? Imagine, ang daming kalalakihan, pagka nagpakita ng motibo, kahit konti lang ang babae, ang lalaki naman, para bang puging-pugi sa sarili. Para ang pugi niya sa sarili niya. Nagpakita ng konting motibo ang babae, sala, sige na. Uy, crush ako. Okay, palay na yung lumalapit sa manok eh. O, ayan ka ngayon. Iiyak-iyak ka ngayon dahil hindi mo alam kung yung asawa mo ay nahawaan mo ng AIDS. Because of what happened to Uncle Red. Mag-ingat po tayo. Lalo na mga kalalakihan, lalo na yung mga may asawa, may partners. Isipin na lang natin yung partners natin. No? Parang, ang hirap dun ha. Tapos, mahawaan mo pa yung partner mo nang hindi mo kaalam-alam. Hindi lang pagkakasala, ang bigat sa dibdib, tapos yung asawa mo na I really don't know.
Kaya mag-ingat po tayo. Lust opens the door to deception and danger. We must guard our heart, again, our thoughts, and seek truth. And not to attractions. Hindi po sa mga attractions or fantasies. Ano dapat ang gagawin natin? Pursue purity. Huwag mo lang iwasan yung mga bagay na ito. Huwag mo lang iwasan. Kundi, hangarin mo o desire yung purity. Hangarin mo yung kalinisan, yung kabanalan sa buhay mo. Ang espiritu mo, ang pakainin mo, kapatid. Huwag yung laman mo. Ang lust ay hindi lang tungkol sa physical na gawain. Sabi ni Jesus, tingin pa lang, kung may pagnanasa, kasalanan na. Sa tingin pa lang, nagkakasala ka na. Why? Nakikita ng Panginoon yung motive, yung heart mo. Meron ng pagnanasa. Uy, ang ganda niya. Teka lang, may asawa yan. Oh, nagagandahan lang naman ako eh. Masama ba ang humahanga? Oh, really? Humahanga ka lang ba talaga? Baka pagkanginitian ka ng isang ngiti, ewan ko lang. It targets the heart. A corrupted desire na gustong kontrolin ang isang bagay o tao para sa sariling kaligayahan. Yun po yung nararamdaman ng isang corrupt na puso. Kasi iniisip mo na, gusto mo sa kanya ka. Gusto mo, akin ka lang. No? Kasi gusto mo siyang kontrolin. Ang last ay hindi pag-ibig, mga kapatid. Ito'y self-centered craving. Na hindi nagbibigay ng, hindi rumirespeto, walang paggalang sa tao at sa Diyos. Last is not just temptation, it becomes a chain. Sabi ko nga, nagkakaroon ng chain reaction. Pag nanood ka na, may gagawin ka na, nagde-desire ka na, liligawan mo na ito dahil ganito, dahil napanood mo ito. Okay? Nanood ka, tinignan mo itong pornography, wala kang ginagawa, may ginawa ka na, oops! Nagkasala ka na naman. Dito nagsimula ang addiction. Buti sana kung gano'n lang, chain lang. So, itong natapos, ay, ayoko na. Hindi eh. Na-addict ka na. Wow, again. No? Tapos na-guilt ka. Oh, nakaka-guilty naman. Naku, kakanta pa naman ako sa church sa linggo. Nakaka-guilty. Pero pag nandiyan na yung temptation, oops, yun na naman. Again, nandun na naman siya. No? Addiction. Mayroong addiction. And of course, what happened to this viral na ito is merong shame. No? Shame. Speaking of kahihiyan, no, another one, kilala nyo to. Yung sa Coldplay concert, nung tumama sa kanila yung kiss cam, di ba, alam niyo po yung kiss cam, may kiss cam siya eh. Pag natama ka ng camera, you have to kiss your partner. Parang ganon. Mga pauso ng mundo, no? Okay. So, nung nakita yan, ito, isa po siyang mayaman, and yung babae na yan, hindi po niya asawa yan. Yan po yung pinaghihinalaan na kanyang kabit. Tapos, buong mundo, nakita sila niyan. Kasi tinatanggi nila, wala namang, o yan, buong mundo nakakita sa inyo. No sin stays hidden forever. Hindi po maitatago. Yan yung sinasabi nila, huli pero di kulong. Huli cam, no? Last, damages reputations, family, and relationships. Huwag po sanang humantong sa kahihiyan ng ganito. Na kinakailangang maghiwalay pa kayo ng iyong asawa. Masira ang iyong relasyon, ang iyong pamilya, just because of lust. L-U-S-T. Paul described this struggle as slavery. It is sin living in me that does it. Sabi ni Paul. Last,
Ano yung tawag doon? Yung wala ka ng pandama? Ayan, pinamamanhid ka na yan. Yung konsyensya mo, yung guilt mo, habang ginagawa mo ito, dahil nagiging addiction na, the more na ginagawa mo ito, nagpapatuloy ka, nagiging may numbness ka na sa kung ano yung tama at kung ano yung mali. That breaks the heart of the Lord. Sexual immorality. Mag-ingat po tayo. Sabi po, ulit sa lust of the flesh, sexual immorality and impurity. Impurity, no? It intense emotional craving or fantasy for someone na hindi mo asawa or hindi tama na iuugnay o angkinin ang isang bagay na hindi naman sa'yo. It is when you are being emotionally attached to someone, no? Halimbawa, sa co-worker mo, kahit may asawa na siya, you keep on attaching yourself to that person. Maalala ko tuloy, nung ako'y nag-abroad po sa Qatar, yung kapatid sa Pilipinas, married. Nung nakarating ng abroad, single na. Okay? At hindi lamang po yan sa Qatar. Marami pa pong ibang kwento pare-pareho. Pag sinabing kabayan, may asawa ka ba sa Pinas? Single kaya ako. Kaya nung pag-uwi, dala-dalawa pa yung sumalubong. No? Mamaya ka na. Sorry po. Dala-dalawa pa yung sumalubong. Kaya po, napakasakit na sa kanyang pagbabakasyon, hiwalayan ang nangyari. Sorry po. Hindi ko na-silent. Okay. So, mag-ingat po ka tayo. Impurity. Secretly daydreaming romantic scenes with a person you're not married to. Ng mga ganong bagay. Kahit nga yung hindi naman married or even yung mga kasintahan mo, girlfriend, boyfriend, wala pa kayong license para pumasok sa isang bagay na hindi naman para sa inyo. No? Mag-ingat po tayo sa ating mga pinapanood na romantic scenes kasi that pushes us sa temptation pagdating sa sexual immorality at impurity. Po? Kaya sabi ko kanina, yung tinatawag na over-texting, over ka naman mag-text. Ewan ko makaka-relate yung iba, lalo na yung mga girls na may crush talaga sila doon sa lalaki. Di ba papansin sila sa mga messages? Yung nung minessage mo siya, tapos nag-reply lang ang reply niya lang, ha ha ha. Feeling mo kayo na. Tapos yung mga messages na, feeling ko talaga ikaw lang yung nakakaintindi sa akin. Oh, may ibig kang sabihin. Yung bang parang medyo inarte ng konti. Uy, pasensya ka na kung makulit na ako sa text, ha? Pansit ang landi. You know what? In social media, marami po itong, alam mo, yung impurity na to. Alam ko, itinatago, ikinahihiya yung impurity. Pero, kung ibabrowse mo, punta ka ng social media, meron po doon, mabasa ko. Ano lang ha, sa newsfeed niya lang, ang sabi niya, may tanong siya. Ang tanong niya lang, pero yung mga messages, yung mga comments, ang dami, kayo na-curious, ang dami. Yung message, ang tanong niya, anong age ka nung una mong naranasan? Anong age daw niya nung una siyang nakaranas ng sexual experience? Yung mga binabasa mo, ay ako 15. Ay ako ganito, ang dami nila.
Ang daming mga messages. Talagang proud na proud sila kung gaano sila kabata at kung paano sila nakaranas ng mga impurity na ito. Na alam ko, itinatago ito, kinahihiya eh. Pero sila, bulgaran talaga. Iba na ang nangyayari ngayong mundo. Punong-puno na ng kasalanan. And we are blessed na pinapaalalahanan tayo ng Panginoon ngayon. Because you know what? You know what? Whenever you go, punta ka ng school, punta ka ng church, punta ka ng bahay nyo, punta ka ng kung saan, merong lust. May temptation of lust. Hanggat meron kang mata, danger yan sa lust of eyes, lust of flesh. Kaya nga po, dapat nga hindi pinagmamalaki itong mga ito eh. Alam niyo ba itong tinatawag na S-line? Pinagmalaki. Ang dami niyang S-line, no? Ang ibig pong sabihin ng S-line na yan, yung kanyang sexual line. Yung mga kung ilan ang nakasex niya sa buhay niya. Opo, ganun po yun, Nay. Hindi ko na kayo tatanungin, ha? At kung titignan nyo sa social media ngayon, viral na viral, ipinagmamalaki nila, meron pa itong isang sikat na vlogger at na babae. Aba, talaga nga naman. Kala mo, batang gumuhit ng mga ganyan-ganyan bata. Puro red lines. At pinagmamalaki. Hindi ko alam po kung tama ba ito para sa kanila. Pero isa lang ang ibig sabihin nito, mga kapatid. No? The Lord is exposing all those hidden sins. Ini-expose yan, ipinapakita ng Panginoon kung gaano na kasama ang mundo. And even yourself, mag-ingat ka kapatid, listen to this. Even yourself, kung may tinatago kang kasalanan, He will expose that. Do not wait until the Lord will expose your sin. Ngayon pang palayain mo na yung sarili mo dyan. Mas mainam ang healthy connections at secure identity kay Christ kaysa sa samantalang kilig at walang direksyon sa buhay. Alam niyo po, ang totoong nagmamahal sa atin, wala namang iba kundi ang Diyos. You want to read something, a sweet word coming from the Lord? How much you love, how much He loves us? It says in Isaiah 43:4 says, "You are precious in my eyes and honored, and I love you." Take note of this. The Lord loves us. The Lord loves you so much that you are precious in His eyes. And He honored. Kaya po sabi ko, una mo munang mahalin ng Diyos. Build emotional boundaries, mga kapatid, and guard your heart. Be satisfied of God's love. Mag-satisfied ka. God's love is more than enough. No? Kaya, mga mister, husbands, isang konting tip. No? Ang asawa mo, yung spouse mo, ang gawin mong standard pagdating sa kagandahan. Pag sinabi mong, ay, ang ganda. Oops, teka lang, ang standard ko, yung misis ko. Hindi naman. Hindi naman. No? Ang asawa mo, ang maging standard mo sa kagandahan. Ang maging standard mo sa pagsasama. Ang maging standard mo sa emotion. Yung asawa mo. And you know what? When you start comparing kasi your spouse, when you start to compare your spouse to others, pride starts to bloom and builds discontentment and falls to impurity and immorality. Kasi kapag pagka kinumpara mo na siya, parang maganda yung sexy siya, but misis ko parang nagnanasa ka na ulit. Nandun na ulit. Magpo-fall ka na ulit sa temptation, nagsimula sa lust of the eyes. Kaya po, mag-ingat po tayo. Again, pagdating sa mga
sa mga bagay na ito, it's a good exercise mga husbands na ang ating asawa ang maging standard pagdating sa beauty. No? Pagka pa sinabi, ang ganda pala ni ano, talaga ba? Hindi naman, mas maganda pa rin ang asawa ko dyan. No? Kaliligo lang yan eh. No? Parang gano'n. But of course, baka sabihin, Pastor, pura na lang kaming tinina. Okay, girls. O, mga babae naman. Mag-ingat po tayo, mga babae, to compare also our husbands, our partners. Kasi yung iba, alam niyo po, ang totoo lang, yung iba, sabi ng iba, buti pa si kumare, napoprovide lahat ng pangangailangan niya. Ni kumpare. Buti pa nga si, naipapasyal niya. Buti na lang si binibigyan niya ng pasalubong ng pagkain. Ako, hindi man lang ako. Tapos, nagkakaroon na siya ng paghanga dun sa kanyang asawa. Tapos, naghahangad na siya ng someone, a guy who can give something like that sa buhay niya. Kaya mag-ingat po tayo mga babae din, ano? Well, pinakasalan mo, minahal mo ang iyong asawa. At yan po yung, wag na pagtsagaan. Para sakit daw sa asawa, pinagtsatsagaan na lang ako ng asawa ko. Ang sabi po ng Panginoon, kaya po tayo nag-asawa, ay maging katuwang. Huwag mo ibigay lahat, maging katuwang, magtulungan kayo, okay? Galatians 5:19. Yeah. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery. Yan. Pagdating sa debauchery, ang debauchery ay tumutukoy sa labis-labis o walang pakundangan o walang pigil na pamumuhay sa kasalanan, lalo na sa larangan ng kalaswan, immoralidad, at bisyo. Tulad ng paglalasing, pakikiapid, pagsasayang ng oras, pagsasayang ng pera, pagsasayang ng lakas sa makamundong kaligayahan. In short, debauchery ay ang pagmamalabis o pag-abuso sa kalayaan ng katawan upang gawin ang masama o pansariling kaligayahan. Debauchery. Don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Ephesians 5:18 says, huwag kayong magpakalasing sa alak sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan sa buhay. Sabi, okay lang pala uminom, Pastor. Bakit? Kasi hindi naman labis-labis, tikim lang naman. Okay. Pero ang tanong ko nga, pag nakikipag-inom ka, kunti lang, hindi naman ako maglalasing. Okay, sige. Hindi ako kasi sabi doon sa Bible, paglalasing. Ang ibig sabihin ng paglalasing, yung, alam mo na, groggy ka na, hindi mo na alam minsan ginagawa. But, because of, sabi ng iba, gina-justify pa yan eh. Tikim lang naman po eh. Ganun ba? O sige. Ito po ang tanong ko. Pag tumikim ka ng alak, masasabi mo ba kung kailan ka lasing o hindi? Malalaman mo yan pag sinabi mong hindi pa ako lasing. Ibig sabihin, lasing ka na. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. That's Ephesians 4:19. Well, ano ba ang epekto ng debauchery sa buhay natin, sa ating spiritual na buhay? It affects like this, mga kapatid. Nagkakaroon po ng Alzheimer's effect ang ating spiritual na buhay. Okay? Ang taong lulong sa debauchery ay nawawalan ng kakayahang makakilala ang tama sa mali. Dahil sa paulit-ulit na kasalanan, katigasan ng puso, ng ulo, at lalong paglayo sa Diyos because of all these sins.
Kaya po, nagkakaroon na siya ng pagkalimot. Ay, mali pala yun. Sorry ha. Talaga? Nakalimutan mong mali yun? Ay, nakalimutan mo, nakasal ka? May singsing ka nga pala. Oo nga pala. Oo nga. No? Nakalimot ka kaagad? Ephesians 4:18-19 says, ang kanilang pag-iisip ay nadilim at sila'y nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kamangmangan at katigasan ng kanilang puso. Nawalan na sila ng pakiramdam, kaya't ibinigay na ang kanilang sarili sa kahalayan. Ang kasalanan ay parang lason. Kapag palaging tinatanggap, unti-unting pinapatay ang iyong spirito. Debauchery ay isa pang epekto ay ang bumuputol sa ugnayan mo, relasyon mo sa Diyos. Ang kasalanan ay humahad lang sa panalangin. Humahad lang sa paglapit mo sa Diyos, sa Kanyang mga salita, ang iyong relasyon sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi nyo siya makita, sabi po ng Isaiah. Kaya hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nararamdaman because of the sins. Because of this killer, silent killer, because of the lust, because of debauchery. Again, ito ang mga uri ng lust of the flesh. Sexual immorality, impurity, debauchery. Isama na natin itong gluttony. Teka lang. Teka lang, pati kasama pala ako. Baka tumumba ako rito. Debauchery na lang muna tayo. Okay. Again, mga kapatid, mag-ingat tayo sa debauchery, ha? Yung pong labis-labis na pag-inom, paglalasing po yan. Even yung addiction, drugs, di ba? Yung uso ngayon, yung vape, addiction na rin yan. Sabi ng Ephesians 5:18, huwag kayong maglalasing sa alak na siyang sanhi ng kaguluhan. No? Kaya iwasan niyo po yung mga labis-labis na yan. No? Labis-labis sa pagkain, teka, gluttony talaga eh. Sige, balik. Gluttony, labis na pagkain, mga kapatid. No? Hindi lang ito simpleng gutom o pagkain ng maraming at labis, kundi pagka-addict sa pagkain bilang comfort na. Halimbawa, ito na lang, mga kapatid. Halimbawa, stress ka. Oh, kaka-stress sa trabaho. Sige, stress eating na. Or kapag ka nalulungkot, naiinis, na-stress na talaga, sa pagkain ito yung binabawi. No? Ito yung comfort niya, yung pagkain. Kahit hindi naman gutom, mahala, sige. Bad trip ako ngayon. Kailangan ko talaga ng milk tea at saka fries. No? Mali ba yun, Pastor? Gusto ko lang naman maibsan, lumuwag-luwag yung aking pakiramdam. Kasi pagka kumain ako ng fries, lalo na yung sour cream flavor. No? Tapos may isang kang, coco mango na avocado. Ang sarap kasi. Hindi, baka matikman ko ulit. Saan na yung sponsor natin? Ayun. Coco mango. Ang mango ni Coco. O, di ba? No, minsan, lalo na mga kabataan, pag break na kami, halika sa Jollibee, halika sa McDo, kwentong Jollibee na. Okay? Food trip. Akala natin simpleng pagkain lang. Pero doon na tutuon, doon na focus yung bagay na ito. Labis na pagkain. Kahit hindi naman gutom, sila, sige. No? Pagkain ng sobra, kahit hindi mo kayang i-process. What I mean is, hindi na kaya ng sarili mo, hala, sige pa rin, kain pa rin ng kain. No? Kumakain ng marami.
Yung maraming serving sa plato na hindi na kayang tunawin ng katawan. No? Sayang yung buffet. Kahit busog na ako, dagdag pa ulit, sige. Alam mo bakit? Kailangang bumawi eh. Sayang yung binayaran mo. Ba't ka kasi nag-buffet? Yung iba nga, oy, buffet tayo, buffet. Anong buffet? Ayaw ko, may nailagay kang picture ng Vikings? Wala. Wala. Yun, napanood niyo yung Vikings, nag-ano po sila ng 50% off. No, pagtingin mo doon sa SM, kahaba ng pila nga naman talaga sa Vikings. Vikings is a restaurant, a buffet restaurant po. Eat all you can siya. Okay? At ang sarap po doon ng California Maki, ang sarap po doon, nakskala mo, Viking ano siya. No? Pero you know what? Makikita mo doon ng tao, talaga nga naman ang haba ng 50% ha, pero yung 50% na yun, parang nagbayad ka pa rin ng ano eh, ng pang isang tao, pang ano talaga eh, whole eh. Ang sabi nila, Pastor naman, nasasama mo pa yan, ngayon nga lang kami kakain ng masarap na pagkain eh. Ganun ba? Yung niluto ng misis mo, hindi pala masarap yun? Kung yan ang rason natin, ngayon lang ako makakatikim ng ganito eh. Talaga ba? Nakapasok na kayo sa mga unli foods? Lalo na yung mga unli rice. Sa totoo lang, nakakailang extra rice ka doon sa anong Mang Inasal? Brad, nakakailang extra rice ka doon? Sure? 3 puraw? Grabe naman. Siguro pag nakita ka doon, hindi ka na papapasukin. Kaya alam niyo po, kaya po ang nangyari sa Mang Inasal, dati ang Mang Inasal, wala namang ano yan, pag umorder ka, automatic yun, rice all you can yun. Pero dahil sa ang lakas kumain talaga ng mga Pinoy sa rice, ang ginawa na nila, iba na yung presyo ng solo at iba na yung presyo ng pang eat all you can rice. Napansin niyo yun? Wala, nalulugi sila eh. Nagsasara yung Mang Inasal dahil sa ang lalakas kumain. Di ba mayroong isang vlogger, nag-extra rice siya, hindi niya, sinabawan niya lang, isang subo lang sa isang kanin. Ayaw ko kung napanood niyo na yon. Tapos nagsabi extra rice, nagtataka yung naglalagay ng kanin, saan napunta? Tapos maya-maya, habang siya yung nagbablog, tawa siya ng tawa. Isang kamay yung sinubo niya una naman. Grabe naman yan. Alam ko, hayop lang kumakain ng mga ganitong bagay. Kainan na! No? Pag tumawag na, kain na! Ito naman, sige, kuha. Sige, kuha ng lalo na. Kanin, sige. Gabundok na yung plato, sige. Kuha. Di mo na alam yung plato niya kung parang kaning na eh, dahil halo-halo na eh. Halo-halo, may iba-iba po tayo, naghalo-halo na. Well, wala namang masama, pero mga kapatid, pag kainan na, hindi lang naman ikaw lang ang kakain. Marami kayong kakain. Pag sandok, marami pa pala. Mamaya na ako babalik pag may tira pa. Maisip ba lang yun, di ba? Kaya lang, because of the craving, sige. No? Tapos, nung hindi na kaya, ang dami pang hindi pa pala kumain, dahil ubusin ko na to, sayang eh. Pagkain ng labis-labis. Gluttony. At isa po ako doon. Nung araw, malakas din po ako talaga sa kanin. Isang saksi ko si Brother Jamboy. Kumain, sabi ko, tara kain tayo. Kumain kami dyan sa may bandang, pangalan nito, sa may Kamachilis. Ang sarap din kasi ng nila. Tapos, kaya yung pinili namin kasi may unli rice. Kain kami. First time niya lang makasamang kumain eh. Bago pa lang ako dito.
kain kami. Siya, pahinhin pa siya. Kala ko mahina kumain. Ang lakas sa totoong buhay, ang lakas din pala. Pahinhin. Sabi ko, ano, extra rice ka pa? Hindi, sige, pastor. Oh, ako, extra rice pa talaga ako. No? Tapos, napansin ko, yung tagalagay ng kanin, yung isang cup una, buo yung cup, hanggang palit na yung extra rice ko. Sabi niya, pastor, nakailan ka na? Nakakalima pa nga lang ako eh. Sabi ko, ang lilit ng serving na. Ganun po ako kalakas kumain ng rice. At you know what happened? Itong nakaraang, kailan ba ako na operahan? 3 months ago, ipinakita ng Panginoon sa akin, hey, stop eating rice anymore. Why? Ang yung lingkod po, na nasa inyong harap, ay isang diabetic na. At ipinapakita ng Panginoon, ayaw mong tumigil, ha? Ayan, diabetic na po. Araw-araw po ako nagtutusok para i-check lang yung dugo ko. No? At araw-araw nagtitig ako ng metformin. No? Salamat sa gamot, metformin. Kaya ang hirap po ng may sakit ng diabetic. Hindi mo makain yung mga bagay na gusto mo. And that is because nag-flashback sa akin, ang lakas ko palang kumain kasi noon. Na kahit minsan, pakitang gilas na rin ako kumain eh. Para lang pakita lang na malakas akong kumain. No? It's a sin. Minsan, hindi po natin namamalayan, hindi natin alam, mali na pala, nagkakasala na pala tayo. Ano po? Kaya mag-ingat po tayo. Pagkain bilang comfort o reward sa sarili. Ginagawang gantimpala ang pagkain sa tuwing may problema o kahit maliit na achievement. No? Halimbawa, naglinis ka lang naman ng bahay, I deserve 2 pints of ice cream. No? Yung iba, na-perfect ko yung quiz. I deserve a pizza. No? Wow, talaga. Pagpapabaya ito sa kalusugan natin, mga kapatid, para lang sa isang kasiyahan ng pagkain. Katulad na nangyari sa akin. No? May mga mahilig kumain ng pansit canton. Yung mga instant, hindi natin namamalayan, di ba meron nang ayaw ko namatay siya, isang kabataan, ang kinakain niya lang lagi ay pansit canton and milk tea. At yun, na hospital po siya. No? Yung mga walang pakialam sa diabetes, sa mga may hypertension o cholesterol, dahil masarap ang pagkain, bahala na ang BP. Masarap ang lechon, lalo na yung chicharon. No? At dahil pa nabilaukan ka, hindi tubig, soft drinks. Di na bale, may gamot naman, sabi ng iba. May gamot daw naman. Philippians 3:19 says, kapahamakan ng kahinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig sa kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Again, 3 kinds of lusts. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the lust of the eyes. Coveting or desiring something you see, even if it's not for you. Pagkainggit o matinding paghahangad sa bagay na may-aari na ng iba. Kahit alam mong hindi ito nakalaan para sa iyo. Okay? Inaangkin mo. Pues, mga kapatid, pinagtagpo lang kayo. Pero hindi siya para sa'yo. Okay? Huwag mo nang angkinin. Move on. Huwag mo nang naisin pang agawin siya. Lalo ka lang masasaktan. Lalo na pag nasasaksihan mo na ang saya-saya nilang dalawa. Hindi siya para sa'yo, kapatid. Okay?
Nakita mo ang magandang bahay ng kapitbahay. At sa halip na matuwa para sa kanila, nagkaroon ka na ng inggit at pagnanasa. Ang pagnanasa po ay hindi ba lang basta paghanga. Akala kasi ng iba, tama naman maghanga, pero pag lumabis ito, nagiging pagnanasa. Ito ay makasariling pagnanais na makuha yung something na hindi naman sa kanya. No? Dahil yun yung desire niya. At doon nauuwi sa kasalanan. Remember yung sampung utos ng Diyos, yung 10 Commandments? I think pang-10 yun, yung sabi niya po doon na huwag mong pagnalasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka o asno, o anumang mga pag-aari niya, sabi sa Exodus. Constant, alam niyo po yung mga halimbawa, no, yung constant shopping, yan. Online shopping, Shopee. Kahit may utang na, out of envy, sa pagkainggit, bakit meron, nag-shop na siya, mas inuna pa yung shopping, mas mahalaga pa yung parcel kaysa sa kakainin ng buong pamilya. No? Scrolling sa TikTok. Minsan, nag-scroll na lang tayo. Uy, ang galing niyang sumayaw. Sayaw ba talaga ang pinapanood mo? O baka puro katawan na lang ang pinapanood mo? Aba, bawas-bawas din mga kapatid. Pagtingin sa asawa ng iba at iniisip na sana siya na lang na pangasawa ko. Kilala niyo si Elias J? Kilala niyo siya? Yung sumasayo ng siya po ay meron siyang live-in partner, meron silang anak. And naging controversy sila ng kanyang manager. No? At parang ang dating sa kanya, inaano sila na meron silang something ng kanyang manager. At sinasabi niya na parang sinasabi niya doon sa mga sa social media, may nabasa ako na parang sinasabi niya, well, wala naman siyang karapatan na magselos. Dahil ka-live-in ko siya, hindi pa kami kasal. Ha? Talaga? Ganun siya magrason. Kasi hindi naman daw sila kasal. Live-in partner niya lang daw. Kaya, naku, mag-ingat po tayo ha. Kaya pagka ikaw ay huwag kang papayag, kapatid, na hindi kayo kasal. Baka sabihin, wala kang karapatan, di naman tayo kasal. No? Kaya hanga rin natin yung bagay na ito. Ang labis na paghanga sa panlabas na anyo ng iba, lalo na sa mga sikat, no, ay maaaring magdala ng pagnanasa na maging katulad nila. Diba, ay mga iniidolo natin. Pag nasobrahan yan, parang kung pumorma ka na, parang John Lloyd ka na. Kaya tuloy, pinaniwala mo yung sarili mo, ikaw ay John Lloyd, konting tingin mo lang sa girl, kala mo sa'yo na. No? Pagmamalabis po. Ang sabi po ng Psalms 139:14, ako'y kahanga-hanga at kagila-gilalas na nilikha. Alam niyo po yun? Nakakatakot. Feeling unhappy sa bahay mo kasi naiinggit ka sa forma o style na nakikita mo sa social media. You know what? Practice contentment and gratitude. Maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Marami po ito, no? Material last. Marami pa po ito. Yung gusto ng bagong phone, kahit 3 months pa lang naman, sige lang, no? Luma na para sa kanya. At ito po, itong last na ito, lalo na last of the eyes, ang dami niyan, pag tinignan mo isang bagay, nagkakaroon ka na ng last. Hindi lamang po sexual ha, pati yung mga bagay na ito. Yung pagkainggit natin. Watch out, sabi ng Luke 12:15. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in abundance of possessions. Be contented.
Be content in Christ. Celebrate with others' blessings. I-celebrate natin, huwag tayo mainggit. Matuwa tayo, magalak tayo sa kanila na sila ay nagtatagumpay. Guard your motives, mga kapatid. Guard your motives in prayer and comparing. What God gives to others is not a loss for you. Again, yun daw binigay ng Diyos sa iba, hindi po ito kawalan sa atin. In fact, dapat natutuwa tayo para sa kanila. Ang pagpapala ng iba ay hindi hadlang sa pagpapala mo. May sariling oras, paraan, at layunin ng Diyos para sa bawat isa. Maybe it's not your time yet, pero darating yung oras para sa iyo. Simplicity and stewardship. Learn to say, God, you are enough. Can we say, God, you are enough? Lagi po, maging kontento tayo sa ating Panginoon. Kung ano yung binigay niya, maging kontento tayo. There is a purpose. Merong dahilan bakit yun po ang ibinigay sa atin. Ano? Lust is not just a sin of the body. It's a sickness of the heart. But the good news is here. God doesn't just forgive the lustful heart. He transforms our heart. By the power of the Holy Spirit, we can walk in freedom and holiness, mga kapatid. Kaya po, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, ito yung sa pride of life po, it's a craving recognition, power, status, and superiority. Ito po yung mga bagay na, itong lust of pride, dito po, yung mga doing ministry para makilala ka o ma-appreciate ka, hindi na para sa Diyos. Palaging gustong nagpo-post ng achievement para ma-impress ang iba. Pasikat. Inis ka kapag ang taong may sikat o may mas talented, ay mas pinupuri siya. Naiinggit po tayo doon. Yung iba naman, pasimple lang, I just want to help others. Pero ang totoo, mainggit na pala, gusto ring maging makilala. Kung siya nakakatulong, dapat ako rin. Mas kaya ko kayang tumulong. Kaya po, the pride of life, craving for recognition, power, status. Ang ibig lang po sabihin, yung antidote nito is to serve in humility. Serve in humility. In Isaiah 14:13-14 says, Sinabi mo sa iyong sarili, aakit ako sa langit, itataas ko ang aking trono, higit sa mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa bundok kung saan nagkakatipo ng mga Diyos. Aakit ako sa itaas ng mga ulap, gagawin kong kapantay ang kataas-taasan. Kilala niyo po itong nagsasalita? It was Lucifer. That's the pride. Yung pride na yun. Gusto niya maging kapantay ng Diyos. Makikita dito na si Lucifer ay puno ng pride of life. Desire for self-exaltation. Yung mayroong authority and glory apart from God. Gusto niya maging kamukha o maging kapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya po ito ay naging dahilan ng kanyang paghulog, pag-fall. Ito ang parehong kasalanan na ginagamit ng kaaway hanggang ngayon. Ang pagyayabang, pagiging makasarili, ang paghahangad ng posisyon o kapangyarihan na hindi naman para sa atin o para sa Kanya. If pride could take down an angel, it can take down anyone. That's how pride is so dangerous. But if we humble ourselves, God will lift us up. Sabi ng James 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. The fall of Lucifer displays the justice of God. The salvation of man displays the mercy of God. Kaya po, yung last po na to, we can defeat the last. Lust can be defeated, mga kapatid. Pwede nating mapagtagumpayan yan. In 1 Thessalonians 4:3-5 says, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable.
Sa Tagalog, ang kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan, dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. At hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Well, God calls us to purity. Hindi lang para sa sarili nating kapakanan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yes, may struggle mga kapatid. Yes, may labanan. At sa labanan na ito, may pag-asa tayo. The key is not trying our best, trying hard tayo, trying our best, our own strength. It's not that. The key is by surrendering deeper sa ating Panginoon. You have to surrender your life to the Lord. I-surrender mo yan, yung bagay na yan, yung last na yan sa Panginoon. At pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Alisin mo or iwanan mo na ang mga bagay na ito na nagiging dahilan ng iyong pagkakasala at pagkakamali. Kung sa tingin mo kailangan mo nang iwan si BF o si GF dahil nagkakasala ka, sorry to tell, pero you have to do it for holiness. Kung hindi niyo mapigilan, kasintahan kayo, hindi niyo mapigilan, better, saka na lang, pagka-ready na kayo, pagkasal na kayo. No? Huwag na ibalik o balikan ang dating daan. Kundi tapusin na ang koneksyon sa mga bagay o sa mga dating bagay na hindi nakakatulong sa paglago sa iyong spiritual life. Lumayo sa mga bagay na maaaring mag-udyok sa iyo na gumawa ng mali o ng pagkakasala. Sabi ng kanta, "O tukso, layuan mo ako," sabi po ng kanta. Ang totoo po, tayo ang lumayo. Ikaw ang lumayo sa tukso. Because 2 Timothy says, layuan mo ang mga masasamang pagnanasa. Take time to meditate on His Word. Build habits of prayer. Full reverence, yung pagsuko, paggalang na may lubos na pagkapapakumbaba at takot sa Diyos. Desire more. Desire holiness and purity, mga kapatid. Take radical steps. Maging seryoso tayo sa paglaban at pag-iwas sa kasalanan. Bago ka pa ito maunahan o lamunin ng pagkakasala, fix your eyes to Jesus. Fix your eyes on Jesus. Ang last ay isang invisible chain. Lalong dumarami, nagpapatong-patong na pagkakamali at pagkasira ng buhay sa bawat pagbibigay mo ng pahintulot sa pagnanasa. Pinahihintulutan mo eh. Kaya nagkakaroon ng pagnanasa. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, tayo ay may pag-asa. Si Jesus holds the key to set us free. Kaya sabi po ng Romans 7:24-25, "Who will rescue me from this body of death? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ, our Savior." He didn't come here to condemn us, but to save us. There is hope in Christ, mga kapatid. And again, sasabihin ko po ito sa inyo, ang kasalanan ng pagnanasa ay parang tanikala, pagkagapos. Tila masarap sa simula at sa huli, nagdadala ng pagkakagapos, kahihiyan, pagkawasak at pagkahiwalay sa Diyos. Ngunit ang mabuting salita, ang mabuting balita ay ito, there is freedom in Jesus. Hindi ka nilikha para maging alipin ng pagnanasa. Tandaan mo yan. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay manatiling nakagapos sa kasalanan. Tinubos ka ni Kristo para lumakad sa kabanalan, sa kalinisan. Kaya po, 2 Corinthians 3:17 says, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin,
tayo ay may kalayaan kung nasa atin ang Espiritu. Meron tayong kalayaan mula sa kasalanan, meron tayong kalayaan mula sa spiritual na pagkabulag, meron tayong kalayaan mula sa takot at kahihiyan. Kapag meron tayong banal na Espiritu, may kalayaan tayong sumamba, sumunod, at mahalin ang Diyos ng buong puso. Ang kalayaan sa Espiritu ay hindi rebellion, kundi transformation. Dahil ang tunay na kalayaan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Can we give a clap offering to the Lord? Can I request everyone to stand up? Can we all stand up? Hi! Thank you for watching, kapatid. Sana na-bless po tayo sa message today. And don't forget to like, share, and subscribe para updated po tayo lagi. God bless!